Ilang beses na rin nating ibinida ang Filipino staple dish na adobo. Pero ang tradisyonal na putahe na ito ay may i-level up pa. Yan ang gagawin ni Kapuso star Vanessa Del Moral para sa ating mga food explorers. Adobong pusit sa patis, well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nagsawa kasi kami na kapag sinabing adobo, palagi na lang may toyo. Tapos, imbes na, parang yun yung pang-alat mo palagi, automatic, toyo, tapos adobo, di ba? So sabi namin ganun, pwede naman mag-adobo nang hindi gumagamit ng toyo. Since ayaw namin masyadong kumakain ng pork, ano pa bang pwedeng i-adobo bukod sa pork and sa chicken? So naisip namin ng husband ko, pusit. Kasi may adobong pusit. Hello po mga ka-food explorers. Ako po si Vanessa Del Moral. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng adobo sa patis na squid. Pero mabilis lang to. So, yon. Syempre, ang mga kailangan natin, kamatis, white onions, garlic, patis, suka, bay leaf, whole peppercorn. Mas masarap kapag puting sibuyas kasi mas matamis. Pag yung red kasi na sibuyas, iba yung lasa niya. So, para makuha natin yung tamis, hindi natin kailangan mag-add ng sugar. Yung white onions ang gagamitin natin. Yan. Tapos, C-cuts lang siya. Ganyan. Damihan natin yung kamatis kasi yun yung pampasarap. Naku! Malalaman ninyo yung secret ko sa paggisa. Kung paano ako maggisa ng walang MSG. Kasi mas napapalabas mo yung umami na tinatawag or yung sarap ng pagkain kapag naggisa mo ng maigi yung bawang, sibuyas, kamatis. And then sa ginger, I like it grated. Para wala kayong choice kung hindi makain siya kasi hindi nyo ihihiwalay. Ginaya namin to sa sa internet. Pero sabi namin, why not elevate it or gawin naming sarili naming recipe. So, tinanggal namin yung ink ng squid. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ikakat. Naka-rings lang siya. Siyempre, tinanggal natin yung ink. So ngayon, syempre, doon na tayo sa next step. Para sa amin, ang pinaka-importanting step sa pagluluto ay ang paggigisa. Pag minadali mo kasi yung paggisa, hindi siya masarap. Para sa amin kasi ganun talaga kami magluto. Usually kami, kapag naggigisa kami, inuuna talaga namin ang bawang. And then, konting salt lang pag naggigisa. Tapos, wag nating iba-brown yung garlic. So, yung onion, kapag translucent na siya, saka natin pwedeng ilagay yung ibang... Yan. Hininaan ko na yung apoy para... And then, let's put the ginger. So, kapag naggigisa kami, talagang taking our sweet time. Pag minadali mo kasi siya, wala. Para kang naggisa ng ginisa mo lang tapos dahil hinahabol mo yung umami, yung masarap na lasa na parang may MSG, maglalagay ka ng MSG. Patience. Kami pag nagigisa kami matagal talaga. Pasensya ang kailangan. Lagyan natin yung ating tomato. Pag nagigisa kami ng ganito, tapos may kamatis, alam namin na pwede na siya kapag kumulot na yung balat ng kamatis. Pero hanggat di pa siya kumukulot, hindi namin titigilan yan. So ngayon, dahil gusto kong mas maluto yung tawag dito, kamatis, tatakpan natin siya para yung moisture nasa loob lang. Durog-durog na siya. Ito kasi yung pinag-aagawan kapag nag-uulam kami. Hindi yung kung ano yung laman talaga. Ang pinag-aagawan ito. Now we put our kamayin ko na, malinis naman kamay ko eh.
we put our patis. Patis to taste, tsaka yung vinegar. Pero yung vinegar, last mo siyang ilalagay. Sabi siguro nila, ang dami nung patis, ang alat. Kaya nga adobo sa patis eh. Charas. So, isi-simmer natin to ng konti. Magtutubig na kasi yan. Pero wag masyado kasi mau-over naman yung squid. Pag nag-over, syempre hindi masarap. Parang kang kumakain ng gulong. There. Bam! Look at that! Lagyan na natin yung ating vinegar. Masuka akong tao, so gusto ko medyo sausawan pala yung niluluto. Pati sa suka. Tikman natin! Okay na to. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung tikim. So, kailangan na natin kainin yung niluto natin. Para malaman kung pasado ba sa akin. Ako nagluto. Tatanong ko kung pasado sa akin. Sabi sa'yo, ito talaga, ito yung pinakamasarap dyan eh. Yan yung isasahog mo sa kanin. Oh, Food Explorers! Hindi overcooked yung squid, kaya hindi siya gamey. Our own version of adobong pusit sa patis is now a staple in the house na almost every 2 weeks or 3 weeks gumagawa kami ng ganun. Kasi sobrang favorite din siya ng anak ko.